Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Huling araw na po ng APEC Economic Leaders Meeting na ginaganap dito sa Maynila at sa ngayon po ay isinasagawa na ang closed-door retreat ng lahat ng economic leaders sa PICC. Kanina po ay sinagawa na rin ang tradisyonal na family photo ng mga APEC leaders kung saan sama-sama sila para makapagpakuha ng litrato. Nandito pa rin po ako ngayon sa International Media Center sa World Trade Center sa Pasay para ihatid sa inyo ang pinakasariwang balita kaugnay sa APEC 2015. Sa ngayon po ay may luncheon para sa mga asawa ng APEC Economic Leaders sa Intramuros, Maynila na pinangungunahan ng Aquino Sisters. At sa yun nga ay ginaganap pa rin sa loob naman ng Philippine International Convention Center yung Leaders Retreat ng 21 APEC Economic Leaders. Itong Leaders Retreat ay isang informal na pag-uusap sa pagitan ng mga leader tungkol sa mga kaganapan itong nakaraang taong ginawa ang APEC Summit dito sa Pilipinas. Bagamat informal, ay mahalaga itong Leaders Retreat dahil dito ay sinusulong ng iba't ibang leader yung kani-kanilang agenda pagdating sa ekonomiya at pangangalakal. Bagay na kung minsan ay naipapasok sa pangunahing agenda ng APEC sa mga susunod na pagpupulong. Dito rin makikita kung sino-sinong bansang sumusuporta sa agenda ng bawat isa. At dahil nga informal at pwedeng pag-usapan ng kahit anong issue, closed door ang pagpupulong na ito. Bagamat merong listening room dito sa loob ng PICC kung saan naroon yung Trade Minister at karaniwan ay Foreign Minister ng bansa. Sa mga nakarang APEC Leaders Retreat ay maging mga aid nitong mga economic leaders ay pinalalabas ng silid para malayang makapagdiskusyon yung mga leader tungkol sa kanilang mga isinusulong na agenda. At dahil Pilipinas ang host ngayong taon, ay si Pangulong Aquino ang magsisilbing tigagiya o mangunguna sa diskusyon ng iba't ibang issue na gustong talakayin ng mga nagpupulong na leader. Medyo mahaba-haba itong Leaders Retreat na magtatagal ng 2 oras, isa sa mga huling mahalagang pagpupulong sa ginaganap na APEC Summit. Pero mahalaga ring malaman na may higit 40 pagpupulong yung iba't ibang ministro ng APEC countries at mga negosyante nitong nakarang isang taon dito sa Pilipinas at inaasang matatalakay din dito sa Leaders Summit ang ilan sa mga napagkasunduan sa mahigit 40 pagpupulong na ito. May dalawang pangunahing achievement daw yung APEC ngayong taon ayon kay Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario. Una yung Service Cooperation Framework na naglalayong bumuo ng isang service competitiveness roadmap para mapagtibay ang trade at investment sa bansa sa susunod na 10 taon. Sa bawat $1 milyong kasi na halaga ng serbisyo, pwede itong lumikha ng 105 trabaho kumpara sa 59 na trabahong nalilikha sa mga export goods. Ang Strategy for Strengthening Asia-Pacific Quality Growth naman ay nakasentro sa pagpapalakas ng governance at social cohesion, gayon din ang pag-aaral ng impact ng mga negosyo sa kalikasan. Kanina, bago mangyari itong retreat, ay nagkaroon ng traditional na family photo, ika nga, dito sa APEC. Nasa gitna siyempre itong si Pangulong Aquino bilang host country at nasa kanyang kanan itong si Chinese President Xi Jinping, ang host ng APEC 2014. At ang nasa kaliwa naman niya ay si Peruvian President Ollanta Humala, ang host ng susunod na APEC sa Peru. Troika yung tradisyon kung matatawag itong pagkakatabi ng dating host at ang future host at ang kasalukuyang host dito sa ginaganap na APEC Summit.